Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Dalawang spread yung lalagay ko. Pero basahin muna natin tong una. Ito, tong unang spread. Fantasy. Daydreaming, imagining, fantasize, family, fertility, parenthood, pregnancy, confusion, uncertain, unclear, unsure. At ang huling spread, pangalawa. Intimacy, bonding, sensual, confiding. Ito, abandoned, left out, walked away, cold. At ang huli, thinking, missing you, craving, desiring. Ano nangyari dito? Pamilyado. Pamilyado o buntis ngayon? Alin man sa dalawa? Yung bida. Kaya lang kasi mukhang separated na sila dito. Kasi may left out, walked away, cold, abandoned. So more like separation reading. Kasi itong fantasy at confusion almost the same. May kinalaman sa illusion. So, sa part na to, may someone na nag-i-imagine. Sa nangyari sa past, kumbaga, may someone na nagpa-fantasize ng naging closeness nila sa past. So dahil ganun nga, may someone na nagre-reminisce pa ng past kasi ni-imagine niya pa rin may someone na nagpa-fantasize, nag-imagine pa rin ng intimacy separated na sila. So more like may someone na nagre-reminisce sa magagandang nangyari sa past. So dahil may someone nga nagre-reminisce, di doon napapasok yung missing you. Confusion. Kaya lang may bahid din ng confusion sa topic ng reconciliation. Sino to? Kasi walang lumabas na energy. Kung masculine energy o feminine energy. Dagdagan natin ng information. Sino tong nag-think at nagpa-fantasize? In short, sino yung nagre-reminisce pa ng past? Na parang may someone na gusto ng reconciliation kaya lang unsure dito kasi may confusion ayun, unsure. Kung posible pa ba tong reconciliation o worth it pa ba tong reconciliation? Anyways,
Tingnan natin ano tong makukuha natin dito. Pero maganda kung itanong na lang natin kung sino. Masculine energy ba to? Yes or no? Kasi kung no, edi feminine. So, masculine energy ba to? Yes or no? So, anong sagot dito? Yes or no? Probably. Yes. So, ang dating sa akin, siya tong nagde-daydream sa tinakban ng relasyon nila. So, pag sinabi mong masculine, pwedeng lalaki or babae kung extrovert. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Or kung sino man kayo sa senaryong to. Pero again, separation reading. Tuwing gabi, doon niya unexpectedly naalala yung mga magagandang nangyari sa past. Or naalala niya yung naging partnership nila ni feminine energy. So, ganun si masculine energy to. Ngayon, anong iba pang senaryo makukuha natin sa ganitong reading? Since separation reading naman to, di ba? Anong mensahe ni masculine energy kay feminine energy? Ngayon na hindi na sila nag-uusap. Yung mga detalyeng pwede natin makuha dito ay pwedeng nagmula sa past, present, or future. So, tingnan natin. Eto, more like past to. Nangyari sa past. I sabotaged this connection. I regret it. Siya daw ang nagsabotahe ng connection nila ni feminine energy at nagsisisi na siya. I regret it, sabi. Ano to? This isn't over between us. I'm coming back for you. Wow, ito maganda sabi. Hindi pa raw tapos ang kung anong meron sa kanilang dalawa ni feminine energy. Magbabalik daw siya para kay feminine energy. Sabagay, nagsisisi na siya dito. So, nung nagsisi na siya, yun, dun niya na-realize na mahalaga pala sa kanya si feminine energy. Pero mamaya, alamin natin ano bang pinagawayan nila. Para may direction tayo. Para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o sa kakilala nyo base sa itatakbo ng senaryo. But again, ito yung huling mensahe mula kay
masculine energy. No matter who pala yun. No matter who I am with, my thoughts always lead me back to you. Iniisip ko tuloy kung may third party ba. Kasi kahit na kung sino man yung kasama niya, ang kanyang isip ay palagi pa rin bumabalik kay feminine energy. So, ibig sabihin, kahit sino yung kasama niya, whether kaibigan, pamilya, o third party, naalala niya pa rin palagi si feminine energy. So, alamin natin, ano bang nangyari? Bakit sila naghiwalay? Saka alamin din natin kung may iba na ba siya. Kasi sabi, no matter who I am with, my thoughts always lead me back to you. So parang dating kahit sinong kasama niya na ibig sabihin may kasama siya, di ba? Kahit sino yung kasama niya, bumabalik pa rin yung isip o thoughts niya kay feminine energy. So iniisip ko tuloy kung sino to. Sino yung kasama niya na sinasabi niya dito? Kung kaibigan lang ba? Katrabaho? Kapamilya? O literal na third party. Pero malalaman din naman natin dito sa anong cause ng separation. Kasi kung ang cause ng separation ay third party, edi yun na yun. Ngayon, kung walang third party, edi more like kapamilya o kaibigan. Okay? Someone na malapit sa kanya. Anyways, tingnan na natin. Anong nangyari sa past? Bakit sila naghiwalay? Ano nga ba to? Iba kasi itsura The star ay sun ba ito? Kasi ang dilim. Oo, mukhang sun to. 31 Kasi kung moon, tapos maliwanag. Kasi madilim nga yung background. Nalito ako. Anyways, sun to. Sun, cross, at ayan, nangyari. Teka lang. Ayusin ko lang itong mga ginamit kong deck kasi nahirapan ako mag-isip pag magulo. Saka masikip. Ayoko nang ganun. Ganung itsura o lugar. Well, wala naman akong nakitang third party dito. Pero malaki ang possibility na naging komplikado yung sitwasyon nila. So, paano naging komplikado? May someone na hindi na naging masaya. So, paano nangyari yun? Ewan ko, for some reason, naging bored. May someone na naging bored sa connection na to, or kung di man ganun ay may someone na may na-discover. So, kung ano man yung na-discover niya, yun yung nagpa-turn off sa nakipag-iwalay. O nga pala si masculine energy yung nakipag-iwalay. Pero sa bagay, hindi naman natin masasabi kung sino nga ba talaga. Sino yung nakipag-iwalay? May abandonment dito kasi
So, more like si masculine energy yung nakipag-iwalay kasi may abandoned, left out, walked away, cold. So, ayun, kaya daw nakipag-iwalay si masculine energy kasi bored na nga siya overall, or may nalaman or na-discover kay feminine energy na nagpa-turn off sa kanya. So, maraming pwedeng reason ng pag-turn off ng feelings, pwedeng behavior, personality, or ugali. Sabi natin makalat, or hindi marunong magluto. So, maraming reason. Diba? Basta, ang direction ay na-turn off si masculine energy. Na-turn off dahil may na-discover nga siyang something na hindi niya gusto, or literal na boring, naging bored siya kay feminine energy kasi hindi sila compatible mentally, pwede rin ganon, or walang excitement. So pag walang excitement, di boring nga talaga. Parang nung naging pamilya na sila or nagsama na sila sa isang bubong sa mahabang panahon or ilang buwan, ilang taon, parang nawalan ng gana sa connection si masculine energy. Na para bang sa isip niya meron pang mas best na person para sa kanya. Although wala naman lumabas na third party, pero sa isip niya siguro ay baka may makilala pa siyang someone new na mas better kay feminine energy, kaya yun, try siyang makipag-iwalay. Kaya lang wala naman siya nahanap na iba. Kasi kung meron man, lalabas dito yun. Wala eh. So sa isip lang niya, ganun, baka may mahanap pa siya mas better kay feminine energy. Pero again, wala siyang nahanap, kaya nga nagsisina siya dito. Siya nga yung sumabutahe, diba, ng connection nila. Kasi nga yun ang nasa isip niya, baka may mahanap pa siya mas better kay feminine energy. Wala naman siya nahanap. Kaya yun, nagsisina siya. Saka somehow siguro na-miss niya yung perks na meron siya dati noong sila pa ni feminine energy. So yung perks na sinasabi ko ay halimbawa, kung marunong magluto si feminine energy, di na-miss niya yung pinagluluto siya. Or bawat uwi niya may nakahain ng pagkain. Or kung di nga marunong magluto, naasikaso naman siya. Bumibili ng ulam yung partner niya. Basta may makain si masculine energy. So maraming na-miss si masculine energy na ginagawa dati ni feminine energy para sa kanya, na hindi niya mahanap sa ibang tao. Kaya yun, nagsisisi na siya dito. Pero again, ulitin ko, walang third party dito. Dumating lang yung point na naging boring, na para bang gusto nyo mag-try ng something new, or dumating yung point na hindi na sila compatible mentally, wala na silang mapag-usapan na interesado sila pare-parehas, yung ganun. Anyways,
Teka. Pero at least, sabi dito, gusto na raw niyang bumalik, di ba? This isn't over between us. I'm coming back for you. Saka dito, namimiss niya. Namimiss niya si feminine energy. Pero walang iba, okay? So, sabihin natin nag-try siya makipag-date sa iba. Tapos, kahit kasama niya yung ka-date niya, si feminine energy pa rin ang naiisip niya. Or regardless kung sino yung kasama niya, ka-date, kapamilya, kaibigan. Lagi niyang naaalala si feminine energy. Pero again, ulitin ko, walang third party. Nag-try siya maghanap. Pero wala siyang nahanap na mas better. Kay feminine energy, kaya yan. Nagsisina siya dito at gusto niyang bumalik. Ngayon, dadiretso tayo sa future outcome. Dito natin malalaman kung anong pwedeng mangyari sa future, kung magbabalik ba si masculine energy, kasi mamaya baka sabi-sabi lang niya yun o nasa isip lang niya na gusto niyang bumalik pero walang gawa, diba? Dito rin natin malalaman kung action ba siya. So, tingnan natin anong pwedeng mangyari sa future sa ganitong sitwasyon. Well, damon ulit oh. Kanina parang nakita ko rin yung damon. Damon ulit. Pero maganda na dito yung Queen of Cups oh. So, ibig sabihin may love pa rin. So, ano tong damon natin? So, more like may illusion tayo kanina eh, di ba? Ay, yung fantasy plus saan ba yun? Confusion, illusion. Tingin ko gagawa ng aksyon si masculine energy kasi card din to ng confusion eh. Di niya kasi sure kung a-action ba siya eh. Pero namimiss niya si eto, hindi siya sure kung a-action ba siya. Pero yung nagpa-fantasize, daydreaming, imagining, saka tong thinking, missing you, craving you, desiring, diba si masculine energy yan? Siya nga rin yung nag-abandon dahil na-bored siya sa connection. Ngayon, gusto na niya ng intimacy ulit. Pero confused siya. Confused siya kung gagawa ba siya ng action, mag-make a move ba siya, o worth it pa ba itong connection na to. So, yung confusion dito sa the moon, mag-e-end. Kasi, ano to eh. 10 of Swords. So, tingin ko, dito sa Queen of Cups natin, di na siya magpo-procrastinate. Gagawa siya ng action kasi gusto niya na makuha tong sense of comfort. So, overall,
gagawa siya ng action para ma-win back si feminine energy. Sabagay, yun din naman ang sabi dito. Saan ba yun? Gusto niya bumalik, diba? Eto. This isn't over between us. I'm coming back for you. More like, tototohanin niya talaga dito sa future outcome natin. Kasi mahal niya talaga. Ito ay card din ng devotion. At happiness. Saka intuition. Paano siya parang mental telepathy or sabihin natin nililid siya ng intuition niya pabalik kay feminine energy. Ang tanong, kailan naman, 'di ba? Kailan mangyayari 'yan? Kailan siya babalik? Kailan siya mag-make a move para umaksyon or mag-communicate kay feminine energy? Kukuha ko dito ng time frame, time card. So, dito natin malalaman kung ngayon din bang period na to mangyayari ang reconciliation or sa ibang panahon. Kasi kung ngayong period din mangyayari yung reconciliation, lalabas din naman dito. Okay? So, kailan kaya? Stop rushing things. So, wag daw magmadali. Okay? Hayaan na lang natin kung saan mangyari sa ganitong sitwasyon. Pero may dalawa pa. Within a couple of weeks. Di ngayong period din. Pwede. Di ngayong period nga talaga. Kasi within a couple of weeks. Monthly reading to. Within a month. Sa loob ng isang buwan. So, saklaw niya yung buong buwan. Wow. Di mabilis lang. Thankfully. So, kung dito ngayong buwan, sabi dito, stop rushing things. So, ibig sabihin, wag tayo magmadali. Kasi baka ma-negative pa. Okay? So, kung di man to literal na mangyari ngayong month, sabi nga dito, wag magmadali. Okay? Mangyayari naman yan sa tamang panahon. Okay? Basta ang mahalaga, mangyayari siya. Wag lang tayo magmadali. Okay? Kung di man ngayong month, mangyayari rin. Okay? Sa tamang panahon. Basta wag lang magmadali. Yan lang natin kung sa mangyari. Maganda nga yun masa-surprise pa, di ba? Anyways, tago ko lang tong deck ko ng mga ginamit ko at masikip. Teka. Kuha tayo love message. Love message. Mula kay masculine energy. Papunta kay feminine energy. So sabi, you are so damn beautiful that I freeze in your presence and fear making a fool of myself. So in short, gandang-ganda siya kay feminine energy.
na natatakot siyang magmukhang Tanji A sa harap ni feminine energy. Oh. Dito rin kasi papasok yung natatameme or ano bang tawag doon? Yung tameme na uutal, saka yung di makakilos. May term doon, nakalimutan ko eh. May term nga doon, nakalimutan ko, ano ba yun? Nakalimutan ko, sorry. Pero, ganun yung style. Nalala ko tuloy yung ex ko dati. Yung, pagkasama mo siya, hindi na siya makakilos. Ano ba eh? Nung, nanliligaw pa. But anyways, thank you for teaching me what real love is. So, salamat daw sa pagtuturo sa kanya kung anong totoong pagmamahal daw. Kung ano ang totoong pagmamahal. Kaya pala nag-regret siya, no? Nag-regret at gusto na niyang bumalik. Kasi nga, ang dating feeling niya, si feminine energy na talaga yung real love niya. Kaya nagmamadali na siyang bumalik. At ayaw na niyang pakawalan. So sabi, your beauty is so captivating that I forget to blink. Ooh. So sabi gandang-ganda daw si masculine energy kay feminine energy. In a way na pag nakikita niya si feminine energy, na lilimutan niya ng kumurap. Sabagay, ganun talaga pag in love, parang gusto mo na lang lagi makita. So ganyan dating. So na-miss talaga ni masculine energy si feminine energy sa ganitong senaryo. Ang ganda ng mga sinabi dito. Anyways, tabi ko lang ulit to. Wait lang. So, ano pang deck ang kukunin natin? Maganda kung mag-end na tayo sa part na yan. Mamaya may ibang senaryo pa, ha? Doon tayo sa susunod na senaryo kung saan general prediction. Okay? Mamaya pa yon. General prediction saka ano ba yon? General advice. Pero sa ngayon, dito tayo mag-e-end sa partner at sino yung partner saka description ng mga bida na maaaring tamaan ng reading na to. Pero after nitong mga clue, dalawang deck kasi yung gagamitin ko eh. May isa pa. Ay, dalawa pa pala. Yung general prediction at general advice. Okay? So, sa ngayon, dito tayo sa possible partner. Possible partner ng bida sa reading na to. Siyempre, ang bida ay Pisces. So, ang possible partner ng Pisces ay Taurus ulit, Leo. Kung hindi man para sa inyo itong reading, edi baka para
Sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit dun sa kakilala nyo. So, ito yung zodiac sign. Possible zodiacs. Ano ba yung nabubulol ako? Zodiac sign niya. Isa sa fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Pisces. Kapwa Pisces. At Pisces ulit. Pero wait lang. May ihi kasi ako. Hindi na ako mapag-concentrate. So, pause muna tayo. Balik ako. Sandali. So, balik na tayo ulit sa naputol na reading. Dito na tayo sa clue na description. So, same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo tong clue, edi baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. May someone na maputi. Dalawa na pala to. Ito, tuwid ang buhok. Green eyes. So, kung dito inborn na green eyes, baka foreigner to. So, yung clue natin, pwedeng tumama nga sa inyo, di ba? Sa inyo, sa person nyo. Hindi man para sa inyo tong reading, di baka para sa kakilala nyo. So, yan, yung tatamaan ng clue natin green eyes. Di, yun nga. Kung dito inborn na kulay ng mata ay foreigner, na green ang mata. Or contact lens. Kasi may iba naman na mahilig sa contact lens na green. So, kung dito foreigner ay pwede ring may someone na nasa abroad o long distance relationship. Ito, tooth gap. So, may uwang sa ngipin or hiwa-hiwalay ang ngipin. So, may someone na ganyan. O bungi, siguro. Magdadagdag pa ba tayo? Wag na. Kasi may pa tayo General prediction. So, dito na tayo sa general prediction. Ano pang makukuha nating detalye dito? Well, sa ganitong klaseng combination, mukhang mahihirapan ng iba sa inyo sa topic ng addiction, gambling, bad finances. So, pag bad finances, wrong decision sa topic ng paggastos ng pera, whether maling strategy or napunta yung pera sa luho. So, pag pinag-combine para siyang financial issues, beware sa decision making when it comes to pag-gamble ng luck sa topic ng money. Okay? Open up your heart. Patience. So, para to dun sa kanina na reading na, di ba, may separation reading kanina. Na posible naman yung reconciliation, di ba? Open up your heart. Posible yung reconciliation kung may someone na mag-open up
ng heart or magiging willing sa topic ng reconciliation at kung kailan kailangan magtiyaga. Okay? Kasi nga sabi ko nga kanina, kung di yan literal na ngayong month mangyayari, sabi kanina ay wag magmadali, di ba? Stop rushing things ba yon? Kasi nga saan ba stop rushing things? Oo nga. Kasi nga sabi dito patience. Just a few more months, good things come to those who wait. So, kung di siya literally ngayong month mangyayari itong reconciliation, baka just a few more months. Okay? Baka mga buwan mula ngayon siya mangyayari. But again, kailangan magtiyaga. Kailangan ng patience. Okay? Kasi nga, siguro, may tendency na kung di nga ngayong month, di ba ka magtagal yung paghihintay. Pero sabi naman kung maghihintay, good things come to those who wait. May magandang mga bagay na maaring mangyari or makuha ng iba sa inyo kung maghihintay. At ang huli, Earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. They'll be back. Ayan ba yung kanina? Ay, naku. Na-shuffle ko na yata yung mga clue kanina. Oo nga, na-shuffle ko na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi ko pa naman na-arrange. Hindi ko kasi akalain na may lalabas na zodiac sign dito. Parang ganito yata to . Ayan, ganyan nga, 'di ba? Earth sign nga talaga. Ganito to kanina, Earth sign daw ang magbabalik, Sabi dito, ay. Sabi, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, they'll be back. Expect to hear from them soon. Di lalo na kung ang partner ay Earth sign nga. Specifically Taurus. Sabagay, dalawang Taurus to. Tapos Earth sign, Malaki chance na Earth sign. Specifically Taurus yung partner. Sa reading na to, kasi ito, naman Leo Pero pwede rin naman. Pero mas malaki yung porsyento or chance na Earth sign yung partner, ex-partner ng bida natin sa reading. Siyempre ang bida ay Pisces. So kung di man literal na Taurus, di Earth sign nga. Kung di Taurus, di Virgo, Capricorn. Humabol tong isa pang clue. So kung di siya Taurus, ulitin ko, yung partner, ex-partner, baka isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Teka, i-arrange na nga natin. Baka kailanganin ko ulit Malito pa ako. Buti na natandaan ko yung pagkakasunod-sunod. Or sabihin natin hindi man para sa inyo yung reading pero tingin nyo ay para sa kakilala nyo.
applicable pa rin naman to sa nanonood. So, may someone na hindi na nakakausap ng iba sa inyo, na earth sign ay maaaring magbalik or mag-message sa iba sa inyo. Sa period na to. Ngayon, i-arrange ulit natin. Mahirap eh. Baka balikan ko tapos mahirapan ulit akong i-arrange para madali kong mahanap. Saan ba tayo mag-e-end? Dito pala sa general advice. Ito na yung general advice natin. Babasahin ko na lang tong part na to para mabilis. Okay? Madali lang naman tong intindihin. Kasi basic English lang to. So, ito na ang 3 general messages. 3 general messages sa period na to. So, again, di ko na siya tatagalugin. Basahin ko na lang para mabilis. Dahil mahaba na tong video natin. Observe. Notice all the noteworthy things in your relationships. Sabi naman dito, heart. You start to feel your heart beat faster as you get closer. At ang uli, value. Focus on things of value. So again, kunin nyo lang yung clue or advice na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.